It's another Thursday na naman ang ating pagsasamahan. And of course, for 10 long years ng ating longest running youth-oriented program na Schoolmates, ito ay naging tahanan to a lot of youth leaders na kagaya ko. Been there, done that, I guess. So kaya naman sa episode na to ay makakasama natin, or rather, tayo ay kanilang makakasama along with their journey, syempre, as youth leaders na patuloy pa rin sa pagiging youth leaders ngayon. Kaya hindi ko na papatagalin pa. Let's all welcome to the show our Schoolmates alumni. Welcome back, Jules Giang and of course, Gab Bayan. Hello! Hi, Schoolmates! Parang Hi, Trisha! Uy, parang tayo, guys! Kinakabahan daw yan kanina. At Charot. least nakagraduate tayo. Yes. Yun. Pag alumni ka, nakagraduate ka. Correct. Eh, di ba last time na nagsama-sama tayo, turnover ceremony pa ni Jules. sa Rizal Nakakalaman, High. no? Rizal High. Correct. And with one of our viral, ano nga ba yun, yung TikToks natin on, sino nga ba ang unang bayani? Yun yung episode na nag-viral doon. Yun yung first. Hanggang ngayon, umiikot pa rin yun. Correct. Pambansang bayani. Pambansang bayani. Correct. Yun. So, syempre, no, ngayon, na welcome back tayo ngayon, pag-usapan natin, kamusta yung feeling, di ba? ng welcome back. Feeling ng welcome back or becoming hosts ng Schoolmates. Ano yung difference from when you were the main host and now na, yes, welcome back no, as guest host ng Schoolmates. Ayan. Oo na. Bakit? May age ba ito? Mas matanda mo una. Well, ibang-iba yung setup na ngayon. Okay, No? yeah. Siguro, I guess dahil nag-adjust din Oo. kayo because of the pandemic. Pero this is a nice approach din. So, ibang-iba kasi before, naalala ko pa yung pinaka-first episode namin na hindi namin alam, nangangapa kami Oo, lahat tayo, tapos may oo. audience ka. So, naalala ko pa yung suot ko noon na medyo masikip pala. Oo, very memorable yun. Tapos eventually, yung pinaka-gusto ko is yung natututo ko sa show mismo, dun sa takes ng mga oo. students. Iba yung challenge din, no? Kapag, for example, like, nung bago kami, sa inyo kami din natuto on, like, watching how you do it. Tsaka, iba talaga yung kaba. Kapag kunwari tayo lang dito. Tsaka, syempre, yung nasa, yes, audience natin dyan. Iba rin siya pag crowd naman, Yes. di ba? So, ikaw, Gab, Pati nung yun. tayo yung magkakasama, how is it any different? Ngayon, wow! Ngayon, yun nga, sabi nga ni Jules, ibang-iba yung setup ngayon. Parang Oo. podcast type talaga siya. Yeah. Kasi yung naabutan ko, nung tayo pa, ni Yes. Gina, sa studio pa tayo Correct. nag-shooting. And parang Oo. very cozy yung Oo. vibe. Oo. Yung experience, syempre, Yeah. masasabi natin na kapag Schoolmates host ka, Oo. ito yung OG influencers. Yes, Oo, tama diba? ng OG Kasi influencers. yung mga influencers, By the way, social media. influencer yan, si Gab Bayan. Paki-follow. Pero syempre, ang susundan mo, Sir Jules Gia. Gabi yung Sir Jules. isang karangalan, diba? De, pero yan yung mga masasabi mong Yeah. legitimate influencers kasi pumupunta tayo sa iba't ibang schools. Pinag-uusapan natin mga social issues. Yeah. So maging isang host nitong show na to talagang it's an honor. And a Yeah. responsibility. Rinig mo yun, direct. Rinig mo yun. Tsaka naka-jeans ka pa. Oo, batang-bata talaga. Isang schoolmates eh. Yes, 10th yes. anniversary natin. Happy anniversary mga ka-school. Okay lang yung naka-varsity jacket ako. Anyway, okay. Isipan din. Okay, sige, wait, puro tawa tayo tatlo Ayaw nga dito. pala. Anyway, okay, so, circling back. Corporate terms pa rin. Given na corporate na tayong dalawa, no? So, ano yung challenges nyo naman nung naging Schoolmates host kayo? Ito, medyo marami tayong kwento. Uy, real talk ha. Ano yung challenges ha? challenges, Challenges. Siguro nung start, kasi syempre, yung nice sa Schoolmates, kapag namimili sila ng host, iba-iba yung background. Yeah. Right. So talagang kapag sumalang na kayo, minsan mangangapa kayo kung ano yung, paano mo itatahi yung interest ng Correct. bawat isa. Pero parang later on, you will realize na strategically, pinili yung mga yan para Yeah. makapture yung interest ng audience, which is very good. Oo. So nung start yun yung medyo, tapos eventually parang makikita mo na yun yung strength ng show. Yeah. Talagang na-tap yung iba't ibang diversity mismo Mm. para makuha yung attention ng lahat. Kasi syempre when you're talking about social issues naman, it's not for everyone eh. So parang Oo. nakadepende sa mga host yun kung paano mo itatahi sa kanila Correct, yung interest. correct. So yun yung first challenge na naisip ko ngayon. Actually, yung naisip ko nung back then, when you were, like, syempre, multiple, iba-iba rin yung nakasama mo before eh.
ang galing din na parang you really embodied yung role mo doon na ikaw yung consolidator din nila. Right, Na oo. parang syempre ang hirap na iba yung gusto ng audience marinig, iba yung sinasabi ng co-host mo. Like, wait lang, paano ba natin gagawing relatable? So I think that's honestly feedback as your junior. Wow! Na yun yung strength mo talaga, Ju. So, syempre si Gab, no? Kanina ganyan siya, serious siya. Like, Palang ano ka nga pala to. sasabihin ko? Si Gab naman na-appreciate ko na siya. Hindi, solid si Jules noon. Talagang siya ang nagbabalanse. Sa Kinabahan lahat ng host ng cast ng school. Yeah. Ako challenges, syempre. Ano? Bukod sa oras, syempre pagbalanse. Hindi, minsan, Tumawa yung ano, hindi, alam ko tumawa naman yung crew sa likod. syempre, ang ating pinaka-paboritong producer. Oh, You know? minsan lang ako Plus malit. 5, plus 5. Yung mga, minsan lang talaga. Then syempre yung pagbalanse ng oras. Yeah. Lalo si Trish no, nag-aaral pa. Yeah, Ako, oo. pag-graduate noon. Oo. Pero bukod sa oras, sa lahat naman challenging ang pagbalanse sa time. Correct. Sa akin yung pressure ba? Yeah. Na maging at par dun sa mga sinundan natin. Correct. Siyempre sila, Jules. Mamakwento ko lang ng konti mga ka-schoolmates. Ako kasi nakita ng potensyal ng PTV nung Oo. student leader pa lang sa Yeah. FEU. So part tayo ng student council. During that time, si Jules ay kilala ng student leader. Diba? From UP. Tapos, Nile pa yung nagtitrain. Yeah, Which president din yeah. si Trish. Yes. Oo. So, Nile yung nagtitrain sa mga student council. Oo. So, nung nabalitaan ko na pwedeng mag-audition for schoolmates, tas papalitan sila Yeah. Jules, yun. May konting pressure. Pero para sa akin, positive na challenge to. Yes. Na kailangan lagi ka magbasa. Yeah. Lagi kang araw-araw, una mong titingnan, ano ba yung bagong article. Naalala ko yung training natin, di ba? Binigyan tayo ng newspaper. I was not part of that, but Oo, I'm glad to yun. know Oo. there was. So, yung positive challenge na dapat lagi kang informed, lagi kang updated sa mga social issues. Yeah. Yan. Okay, honestly, tayo nung batch naman natin, Gab, eto, schoolmates, I think napansin niyo naman in all of the episodes, yung naging role ko din talaga doon was just trying to tie everything in because you were very knowledgeable with a lot of things. Sky also has a very different opinion. Yung sina Gina also, with all of the different hosts that came by, they all had different interests. And at the same time, parang matututo ka din talaga on, parang people relationship, communication, di ba? Na parang, paano ba ako maging relatable sa mga to? Iba rin yung gusto nilang sabihin, di ba? So, priorities ko nung time na yon talaga was to really learn from everyone. Kasi ang hirap na iba yung background mo. Ako, hindi naman ako very much related to government and business ad, di ba? Iba-iba yung courses ng lahat. And that time din, nag-aaral din ako. So, iba yung schedule, pressure, and tama si Gab, no? Talagang role and responsibility maging schoolmates host. So, ngayon, guys, speaking of memorable experiences, ganyan, anong memorable episode ninyo? Ako, favorite ko talaga yung mga school debates. Oh, Diyan yeah, nakilala ang yeah. schoolmates. Ang memorable talaga sa akin, na pag-usapan na natin kanina, yung first episode natin. Yun yung sa may QC. Bakit? Bakit yung first yung, episode? Yung topic nga, yung sino ang dapat na pambansang bayani, Rizal Yeah, Bonifacio. One of our trending episodes, di ba? Yes. So, bakit? Kasi yun yung yung parang simula na officially host ka na ng schoolmate. So kasama rin natin si Jules nun. Tayong tatlo pa. So, memorable kasi yun yung unang salang. Yes. At the same time, dun mo nakita at naramdaman yung energy ng mga estudyante. Correct. Oo, yung talagang schoolmates vibe. Tapos, naging trending material pa siya. Hanggang ngayon, Oo. So, yun ang memorable sa akin. Actually, lahat naman. Bukod pa yung mga milestones natin every time na nananalo tayo ng awards. Pero yun, memorable. First Yes. episode. Ang dami ng awards ng schoolmates. Oo. Lalo ng time ninyo. Paki-post lahat ng naging accomplishments. Ganyan. Ako, Ikaw, Trisha, may Jules. dalawa kong naiisip. Una yung EDSA special nung sa Diliman Yeah. ginawa. Doon sa Cine Adarna Yes. ginawa. So, special siya for me kasi syempre parang sa school mo sa school mo mismo ginawa. Nakaka-pressure din siya. Correct. Kasi syempre mga kapwa schoolmates mo yun nandun. But another episode na talagang until now, very special sa akin, it was about the EJ case. So, syempre it was a very controversial show. Ang pinakagusto ko sa schoolmates, kaya sobrang mahal ko yung schoolmates, very opinionated ako lalo na nung mas kabataan ako, alam na yan. Yes. Ang dami kong gusto sabihin. Yes. So sila Direk, sila Sir Fred, pinagbibigyan nila akong sabihin pa rin yung opinions ko kahit
off-cam. Yeah. Ang mahalaga is nandun yung audience. So for me kasi parang just provide a platform na makakapag Air out. ako, mapag-share ako ng ideas. Kasi Yeah. may mga ibang opinions na pwedeng too much for TV. Yeah. And merong opinions na pwedeng for on-site mismo. So Correct. yun yung hindi ko makakalimutan kasi pinagbigyan ako nila Derek and Sir Fred na Yeah. sabihin yung opinions ko about it. I think yung good din sa schoolmates, syempre, dahil iba-iba yung opinion nyo, there's a chance for you to communicate with others na iba yung opinion din. Which is what I liked about the debates before. And also, kahit na nagbago din yung, or nag-transform nga, yung format din ng show, it still is a platform for opinionated people. Right. Like, syempre nagbabago din yung audience natin, iba na rin, mga keyboard warriors na rin na before, ano na ngayon, saan na sila ngayon, di ba? So, it's great to be able to share with a lot of people, both on-site, on-cam, na, uy, meron din pala siyang naisip na ganun about that topic. And maganda rin na mas nabibigyan ng diin na, uy, hindi lang dapat parang trending topics yung pinag-uusapan. What I like in schoolmates is also there are a lot of unpopular opinions, unpopular topics that were being brought up. So, it's a safe place, I guess. Let's talk about yung current leadership status ninyo. Kasi nga nabanggit ko kanina, schoolmates, sila ay still youth leaders. Very young, very leader. Leaders pa rin. So, ngayon, guys, ano yung mga status or current positions that you're probably taking up or projects na ginagawa nyo ngayon? And siguro, ano ba, level of involvement? Siguro? Yon, sige. Jules, ikaw Sige, muna. ako muna. Nung time ko as a youth leader, kung mapapansin mo, di ba, with National Alliance of Youth Yeah. Leaders, 2030 Youth Force in the Philippines, very broad siya. Yes. So talaga national scope, international scope. Kasi eventually, when I was growing up, bata, sobrang bata. Growing up? Growing up how? Nung nagmamature na ako, parang ang direction pala talaga is para siyang Funnel, funnel yeah. na nagfo-focus ka lalo. So parang I was thinking na bakit ako gumagawa ng initiatives on a national scale pero wala akong nagagawa doon sa community mismo. Love that. So, post-pandemic, we have a family restaurant in Quezon City. Post-pandemic, ang daming stores na nagsara. Mga MSMEs yan. So, parang I was thinking na ano yung pwede gawin ng makapwa namin MSMEs na magtulungan para makabangon. So, ginawa namin yung Maginhawa Food Community. So, that was in 2021. So, from a group of 5 restaurants, ngayon nasa 80 restaurants na kami, Wow. helping each other. Galing. Na aside from, setting aside the competition, na parang naisip namin na pag nagtulong-tulong kami, may aangat yung buong street. Yes. Tapos it will drive sales and foot traffic din sa mga restaurants namin. So tinap na kami ng Quezon City to handle yung annual Maginhawa Food Festival. Yun. So it's a way to really promote not only Maginhawa but Quezon City as well. Yeah. Kaya tinap na rin tinag na ang Maginhawa as one of the tourist destinations ng QC because of that. So nandun ako ngayon, dun sa level of voluntary sector management. Which is, matagal mo na rin naman ginagawa. It's nothing new. It's just the scope, I Yes, guess. Mas yes. focus ka talaga ngayon. O Gab, ikaw naman, since tinawag namin siyang kapitan, Oo Gab, nga eh. kanina. Ako, syempre, idol ko si Yun Sensei. lang. Idol ko talaga to eh. Yun lang. Schoolmates. De, ang ganda nung sinabi ni Jules kasi nagsimula tayo lahat student leaders eh. Yes. Punong-puno ka pa ng idealism na Correct. gusto kong baguhin ang mundo. Yun. Diba? Ang buong Pilipinas. Pero habang ganyan, medyo nagkakaedad, nagmamature. Hindi, ano pala siya, malayo yung, kailangan yung idealism ay lapat pa rin sa Reality practicality, hits, sa realidad. ganon. Oo. Yeah. So, kagaya nun, ako, nag-focus din ako sa community o doon sa lugar na tingin ko may kaya akong baguhin. So, mula sa pagiging leader estudyante sa Yeah. FEU, tapos naging host ng schoolmates, lahat ng natutunan natin, Yeah. lahat ng values, principles, ideologies, pinut into practice natin. Praxis, kumbaga. oo. Yeah. So, pinasok natin ang local government. So, from being the SK chairperson, ngayon, tayo ang pinakabatang kapitan. Yun, no? In Pasig City. Tapos, ang sarap mag-serve dahil yung tinitingala mo ring leader, Mayor Vico Soto, syempre, he leads by example. So, yung gusto mong mangyari ay ginagawa mismo nung
Yeah. ng executive nyo. So, ang sarap sa pakiramdam na lahat ng natutunan mo, ina-apply mo na mismo Right. sa government. Yeah. So, ako, yun, LGU ngayon. Yeah. And ang galing ng mga alumni natin, no? Ayun. Guys, palakpakan nyo naman! Grabe. Ayan. Thank you so much. Yan. Ang galing lang na from schoolmates wherein mas na-realize nyo na, uy, meron pa pala akong mas magagawa other than just Oo. being a host, di ba? Yes. Because at the end of the day, being an influencer or influencing people doesn't stop at just speaking, di ba? It's all Right. about action, taking up positions, ganyan. So, right now, I think how I'm so different from you guys is because tama yung sinabi mo kanina, reality hits. When you were young, you were like, I'm so optimistic about everything, I can change everything. But it all starts with how you change yourself first, di ba? Parang I think naging vocation na rin sa akin yung schoolmates because despite the professional life that I live right now, leisure sa akin yung schoolmates. Kasi mas, kumbaga, nagiging in touch ka pa rin. So, to how the world works. Ibang-iba siya from when you grow a lot older, I guess. Balik muna tayo sa pagiging youth leaders ninyo, di ba? So when you said you wanted to become a youth leader after you became a host here in Schoolmates and you were already pursuing that before pa, what is on your perspective, ano sa tingin yung kahalagahan, wow, nabubulol tayo, kahalagahan ng pagiging youth leader, especially now na maraming may boses, maraming influencers, Right. yeah. Siguro kagaya nung nabanggit ko kanina, kung babalik tayo sa basics, representation eh. Kung hindi ikaw ang magre-representa sa plight ng mga kabataan ng generation mo, sino? Right. So, sa akin, if you want to be part of the solution, be involved. Yun. Ganun lang sa akin. Simple lang talaga. A Oo. man of few words. Okay, Jules. I agree. Fewer words. May dahilan kung bakit kayo kabataan, di ba? Na Tayo. Pati na-exclude mo yung sarili mo. Hindi, bata pa. Young at heart. may reason kaya marami kang energy and all. Di ba? Usually, hahanap ka ng channel kung saan mo Right. i-re-channel yung energy na yon. So, usually, di ba, parang bumubulusok yung passion mo. So, maghahanap ka ng plataforma. Right. Di ba? Maghahanap ka ng grupo kung saan kasasali. Minsan, may mga grupo na hindi available. So, ang lagi ko sinasabi dyan, you take up space, di ba? You take up space, you create your own. Kasi pwede Yeah. naman yun. Lalo na kung you think na parang hindi ka nagbe-belong, but you still want to serve. You have the liberty to create your own space. So, that's number one. Especially right now, I think very critical yung nangyaring pandemic na nabago yung landscape ng youth leadership in the Yeah. Philippines. I mean, nakikita natin sa election sa mga student council, 'di ba, na may mga bumoboto pa rin naman, pero nag-iba eh. Ibang-iba na yung attitude ng mga students ngayon. So, siguro parang this is your own story. This generation is carving their own story. Basta lang wag kalimutan na important yung role ng mga leader kabataan kada generation. Right. 'Di ba? Ano yung kung babalik kayo, ano yung naging tungkulin nyo during that time? Ano yung ginawa nyong edge para makapagsalita to represent those who cannot speak? Actually, may tanong ako doon, guys. Ano ba sa tingin yung difference? You were saying, like, iba na yung attitude ng mga kabataan ngayon. Why? Bakit? Ikaw ba kabataan yourself? Pero yung sinasabi ko lang is, ano yung pinagkaiba in terms of qualities ng mga youth leaders? May pagkakaiba ba why the attitude of the young voters changed? Ikaw, Gab. Yung sa sinabi ni Jules, lalo nung pandemic, yung election ng student council, may isa na silang choice eh. Minsan hindi sila bumoboto pag hindi nila gusto yung set of leaders. Pag wala sa roster, no. Mas matapang yung leaders ngayon. Siguro noon, nung panahon ko nung student council, ako kasi sa Central Student Council sa FEU, mas hierarchical. Yung may hierarchy. Ngayon mas collaborative. Yun. Tapos, yun nga, nag-pandemic, mas na-advance yung social media, di ba? Mas madaling i-expand yung social networks natin. Right. Mas madaling maging involved at mas madali ring maging educated. So, ako yun yung tingin kong difference ngayon sa noon. Pero do you think there are like skills ng mga dating youth leaders and ng mga ngayon na youth leaders na they should adapt to given the changing times? Right now kasi, mas digital natives na lahat eh. Na parang ang hirap alisin ng socials mo, ng social media mo Right, on how you right. organize things. Oo. Before kasi parang
important pa na may face-to-face. Oo. Di ba? Magsusuot ka sa blackboard, Tama. napunta kayo sa ganyan. Pero ngayon, gawa ka na ng Facebook page or sa mga groups, makapag-organize ka na. Tama. Siguro, yun yung strength ng current generation. Pero siguro, lagyan din natin ng appreciation, iba yung face-to-face din, yung pakikisalamuha. Right, Kasi right. meron pa rin, There's an effort yes, there. tsaka may absence pa rin sa sa virtual as to Correct, face-to-face. correct. Yung, lalo yung sense of empathy doon sa Yeah. constituents or doon sa communities na kinakausap mo. Oo. Iba kapag nandun ka pa rin mismo. At saka nakikita mo yung actual na sitwasyon nila. Yes. Mahirap yung parang, based on Facebook post, ito yung Yeah. nangyari. But I would like to think na ngayon, parang mas madaling mag-post ng accountability eh. Kasi di ba dati, parang you need like actual proof. But right now, you just need a photo or the before and after of something, which I think Mayor Vico Correct. also did, di ba? So parang, right now, being a digital native is both an advantage and a disadvantage to a lot of youth leaders. Pero ikaw, Gabs, like sa mga kasama mong leaders doon sa barangay, parang meron ka bang skills na tingin mo dapat mas nade-develop Mas ngayon? oo. Sa barangay, very traditional. Okay, so pansin ko kasi ngayon sa student council, ang exposure ko na lang sa kanila pag trainings, Oo, pagka yeah. may assembly, kailangan mo mag-talk, Oo. di ba? Ngayon, lahat digitize nga eh. Oo. Lahat ng plano, media plan, naka-Excel na yan. Oo. Yun nga, Zoom na lang. Oo. Sa barangay, siguro magagamit yon. Mas maraming matitipid Yeah. kung susulitin natin yung technology. So, sa case ko, as bilang barangay captain, doon din kami papunta. Yeah. Ang kaso nga lang, alam naman natin na ang sahod, Yeah. ang honorarium sa barangay, Right. hindi naman kataasan. Mm-mm. Karamihan nga dyan, below minimum eh. Yeah. Diba? Yun talaga. Kasi para siyang volunteerism talaga. Correct, So, correct. kadalasan ng empleyado namin, compared sa pagiging isang youth leader, puro retired na. Mga purok leaders. Meron akong ano dyan, unpopular like take lang. Tingin mo ba dapat para maging profession yung pagiging youth leader? I don't know, like do you Maging think? profession. Yeah, because like in terms of like living wages, we do know na if that's all that you do, it's kind of hard to like uplift your own standard of living, diba? So, ikaw ba, Gab, do you think that's something na if we are to say that the youth should taking up leadership positions seriously, should it be like a profession? Ang tingin nyo, guys? Ayos yung tanong Pero, Iba yung Wala motivation. wala yun sa Oo. script, guys. Oo, Naisip yun. ko lang. kasi ano bang intention mo? Why do you do what you do? Yeah. Una naman, going back to the pinasok purpose natin din. to. Tama. Di naman para kumita talaga eh. Yeah. Maintindihan mo lang ngayon pag medyo nagkaedad ka na parang Di pala abonado na ako practical. dito Di ba? So, alam mo yon, yung intention kasi kung ba't mo ginagawa yung isang bagay. Kadalasan nagiging leader ka hindi naman dahil sa mapapala mo, hindi naman dahil sa pere. Oo. 'Di ba? Pwede ka kasi maging youth leader at the same time kumikita ka ng tama. I think mahirap siya na i-professionalize. Kasi kung youth leader ka usually nasa voluntary sector ka eh. So nasa term pala na voluntary sector, parang mahirap mag-impose ng standards of compensation. Right. Siguro it really depends with the standards and professionalism of your organization. Love Kasi that. merong organization naman na may kaya na they can compensate. Kasi at the end of the day, when you say volunteer, it doesn't mean na walang makukuha yung volunteer. Di ba? Yeah. The mere fact na you're providing food or drinks, may compensation na rin siya. Even yung UN volunteer, sinasabi nila, kailangan may compensation nga rin na mabibigay, whatever that is. Yeah. Just to balance their interests na at the end of the day, may needs din sila for their own self, for their family. So, it's a proper, siguro, balance kung paano mo i-manage yung mga youth leaders. Ang hirap nun, no? Kasi parang syempre, I guess that's also one of the main drivers why a lot of the youth are not so interested to be in Tama yan. politics or to take up leadership positions, because for them it's like what impact can I do when in fact I'm even struggling to make ends meet. So 'di ba? So parang it's kind of, so it's nice to know your take on it. Syempre kayo na talagang pinursue nyo yung pagiging youth leader. So let's talk about challenges, kasi I think that's one of the challenges talaga ng pagiging youth leader. Kayo ba, tingin nyo, since we're advocating na dapat may pakialam ka at such a young age pa lang and that you already know how you can contribute, diba, be a leader or not, ano sa tingin nyo yung mga naging challenges nyo realizing na I wanted to be a youth leader nung bata-bata pa tayo? Medyo careful na tayo sa word na yun. Bata-bata pa tayo. Juicy ikaw, parang Yeah. parang ikaw yung marami na isip dito. Sige. Nung nag-start ako sa UP, Oo. siguro yung pinaka-crucial decision was saang
political organization ka sasali. Yeah, Kasi the moment you oo. decide, yun na yung magiging linya ng prinsipyo mo eh. So sobrang important Di ka ba nun. nag-change ever? Like in terms Hindi of ako mindset? nag-change. Why? Ever Straight since. arrow. Ever since nandun ako until now, pareho pa rin yung... Kaya nga ganun ka-importante. Pag Yeah. nagsimula ka sa freshman siguro sa kolehiyo, sasali kang political party, dapat yung alam mo mapapanindigan mo to hanggang pagtanda mo na ito yung Love magiging that. political Oo. stand mo. Tapos eventually, lalo na as a young leader, tas if you have already the guts to take space, you should have a mandate eh. Kunwari, when I started... What do you mean by mandate? Mandate meaning na... Kunwari, Spell. And nung nag-start ako student council sa UP, nag-chair agad ako ng college namin. Challenging yun Second Share year lang agad. ako. Second year Oo. college lang ako noon. Tapos noon, yung mga ka-student Gulat, council parang ko, hindi tayo magka-school. yung mga student council ko, mas matanda lahat sa akin. So parang, yung sinasabi ko dito na you should have a mandate among themselves na parang maniniwala sila sa'yo. Magtitiwala sila sa inyo. Kasi hindi mo maalis na medyo ageist pa rin yung iba eh. Yeah. Na mas maniniwala sila sa Totoo. seniors nila. Siguro baka may na-experience ka rin ganun. Pero it's really more on how you will relay yung message mo, yung vision mo. Yeah. Na wala yung edad dito. Nasa leadership mo yan. Love that. Mamaya may tatanong ako dyan later. Like, mas focus dyan, no? Ikaw Gab, tingin mo. Ang maganda yung sinabi ni Jules. Actually, kung usaping challenges, marami talaga. Lalo kung from student council, di ba? Mula sa university, sa ating schools, colleges, pagpupunta ka naman sa local government. Kasi pag bata ka, hindi ka naman talaga papakinggan. Sa totoo lang. Talagang game changer din yung nangyari sa Pasig. Totoo. Specifically, no? So, siguro, lalo sa mga kabataan na gustong pasukin ng gobyerno, ang public service, no? Kailangan lang, wag magpakain sa sistema. Love that. Parang never compromise your non-negotiable values. Karamihan kasi ng mga kabataan na actually kahit sa student council, minsan nagiging corrupted sa power. Yeah. Pagdating naman sa government, sumasabay sa agos. So, dapat panghawakan mo yung dahilan, yung mga prinsipyong pinanghahawakan mo kung bakit ka nga naging isang leader in the first place. Many of the youth today don't want to be involved in politics and they just want to yap about it. Diba? Alam naman na yung word na yap. Diba? Pero, at the same time, kailangan, kung gusto mo din maging leader, kailangan kang pumasok sa sistema eh. Kasi paano mo siya babaguhin kung nasa labas ka lang? Hindi mo naman alam kung ano yung galawan sa loob. Who are the key figures that actually make the decision and how can you be one of them? Pero at the same time, tama yung sinabi mo na kailangan panghawakan mo yung values mo. May mandato ka dapat na yun yung panghahawakan mo, hindi, and you lead by example. Ano nga ba yung mga challenges na kinaharap nyo as young leaders and explain, expound, and elaborate? Look down below, papakita namin. So, lack of self-awareness. Yun. Sa pagiging isang youth leader or pagiging leader in general, naniniwala ako sa principle na half the work is planning. Pero part of planning guys ay self-evaluation. Parte ng pagpaplano para sa buhay natin, sa career natin, sa pagiging isang leader, sa programs, projects, and activities natin sa kanya-kanyang organization, evaluate din natin yung mga sarili natin. So para sa akin, yun ang naging solusyon ko dyan. Tapos pray lang. Dasal na lang, may gumana. Self-evaluation sa akin. Yan. Pero sige, share mo sa amin, ano ang mga self-realizations mo Ay, this naku, ang year? dami, Trish eh. Simulan natin sa pinaka-obvious. Basic lang pag-manage sa oras. Body clock. Yan. Oo. Medyo marami ka din kasing activities. It's kind of hard to manage. Hindi na pwede, kunwari, ngayon nasa government ako, pipiliin mo kung kailan ka productive. Kasi ang trabaho namin 24/7 eh. Yeah. Unlike sa student council, medyo nakakabuelo ka eh. Oo. Pero ngayon ang at stake buhay eh. Yeah. So lahat, sunog, kailangan bagyo, nandun ka lagi. disaster. Oo. So kailangan ma-maintain mo yung maayos na body clock, yung schedule mo araw-araw. Yun. Kasi physically, kailangan mo rin maging prepared. Correct. Tsaka taxing din siya for you, di ba? Na iba-iba yung ginagawa mo. Iba-ibang agenda, iba-ibang complaints, di ba? So, ikaw naman, Jules, parang malamang nag-New Year's resolution ka this year. O sige, ano yung
self-awareness or parang, Marunong na ako mag-bike. I love that. Love Last that. year lang. Relevant to Last the year, topic. self-awareness. Hindi marunong mag-bike dati, marunong na ngayon. So, natawa ako, very personal yung nangyari. Pero, lack of self-awareness as a youth leader. O, balik okay. tayo. O, sige. Minsan, may tendency na kapag nabibigyan ka ng tiwala or ng posisyon or ng Oo. mandato, di ba? Parang paniniwalaan mo rin sarili mo. Ba't ako napunta dito? Siguro, kaya ko kasi talaga. Siguro kasi magaling ako. Pero may times na, oftentimes, merong mas magaling. Ooh, so how did you do meron that? at merong mas magaling. As you mature, you will realize na hindi umiikot sa iyo ang mundo. Right. My So, God. minsan isasampal yan sa'yo ng katotohanan on a hard way or minsan merong mga instruments na magpaparealize sa'yo. So, important yun na meron kang pinagkakatiwalaan sa mga grupo mo. Kunwari sa Youth Force, si Ea Antonio, Yeah. di ba? Yung isa siyang orgmate ko na pumalit sa akin as convener sa Youth Force na siya lang yung isa sa mga tao na kaya akong sampalin, not literally, na ito ka ngayon. Mm-mm. And I think that's very important kasi minsan, may ibang tao na walang kapasidad or ayaw nila gawin yun sa'yo just because they look up to you. But sometimes you also need to have a person or those people na kayang iharap sa'yo kung ano ka na ngayon. Nahirapan ako kasi parang friendship reality check din to sa atin. Dapat ba ganun din ginawa sa'yo? Good exercise sa'yo na parang kailangan alisin mo yung pride na yon. Love that. Kasi Oo. parang don't rest on your laurels na Correct. na parang Yeah. okay na to, na-achieve ko na to, parang Yeah. enough na. Parang kailangan kang matuto lagi at mag-unlearn ng mga bagay para mas mag-progress ka, I guess, sa karera mo. And I think yung isa din na reality check din for a lot of the youth leaders din is it's not always a competition of who is the best leader is. Kasi Right. parang nangyari, yun yung in-ingrain sa atin even in schools na parang, pag nanalo si ganito, mas Totoo. magaling yung, di ba? Na parang, even in parties, di ba? Na kapag nanalo ka, ikaw ang pinaka, di ba? tama. And you realize in the real world na there are many youth leaders who are exceptional like you. And it's all about finding where are your strengths, 'di ba? Tama. Na parang ano yung ambag ni Jules, ano yung ambag ni Gab, ano yung different mindset na you can bring to the table. And parang it takes a lot of internal realization na hindi pala ako lang ang nakaisip nito. 'Di ba? And you always build on what the good other people do, 'di ba? And you don't really tama ka, you don't rest on your laurels na ito na yun ano na ako, president na ako wala na akong iaangat pa. It's not always about iaangat pa. Pwedeng mas ilalawak pa or ilalalim Yung pa. mga president, naging congressman ba? Diba? Oo, di ba? Yun. Iba pala yun. Iba yun. Yun, sa cycle naman ng leadership palagi. Parang we are bound to pass the torch. Yeah. Correct. Yun ang isa sa mga duties natin, di ba? Oo. Na maipasa yan. So, mas magaling pa sa'yo. Yeah. Mismo. So Parang parang, kayo, mas magaling kayong host. idol Ayun. pa rin. OG. Parang mga mentors mo lang yan na naniwala sa'yo. Yeah, So maniwala ka rin sa mga susunod sa'yo. When you say passing the torch to younger, di ba meron din part ng leadership lives ninyo na you led someone who's like older. Anong take nyo doon or paano nyo siya sinurvive? Siyempre maraming doubts yung sinabi nyo nga kanina. But what did you exactly do? Ako sa setting ko, sobrang applicable nito. Lalo sa LGU nga, hindi naman may edad, pero puro veterans. Yes. Siguro, iset mo yung boundary talaga. Lalo sa amin, lagi ko tong sinasabi pag may assembly, meron kaming 300 plus employees barangay employees. Sinasabi ko, nire-respeto nyo ako hindi bilang gab, nire-respeto nyo yung opisina ng barangay captain. Yeah. So, doon ka manggaling palagi. So, ayun, yun lang sa akin. Ikaw. Yun lang din siya. Mandato lang talaga yung respeto doon sa mandato. But then, have you ever encountered someone in your, I don't know, like the time that you were a leader na mas marami naman ako experience kaysa sa'yo which comes with age. So how did you deal with that? Siyempre parang, quote-unquote, limited yung experiences ninyo. Minsan kasi parang kailangan mong mag-step back minsan. Parang isipin mo, ba't niya kaya nasabi to? Love that. So, Yeah, parang ganda. iisipin mo na, sige na nga, baka product of their time, kaya ganyan siya mag-isip. Minsan ganyan. Genius pa rin. Kasi parang pipiliin mo na lang na kahit na
na parang pala inaaway ka. Minsan may ganun na parang hindi mo deserve yan kasi ako nga ganyan-ganyan Parang or masyado akong mabilis dyan, ako nga ganito yung pinagdaanan ko ganyan. Yun nga, parang isipin mo na lang na deserve pa ba to ng energy mo na parang true. it's more on yun. Sabi ni Gab kanina na nabigyan tayo ng mandato, so trabaho tayo, ganun. Love Trabaho that. Yung lang. mentality na trabaho lang to. Huwag niyo masyadong personalin. Yeah. Ikaw, Gab. Luma na yung kasabihan na na pagbata walang magagawa Iba na ngayon di ba? Hindi na uso yan sa generation ngayon. Yun, bukod sa pag-set ng boundary, balik tayo sa mandato. Gusto ko rin yung sinabi ni Jules na check mo yung intention. Yeah. Ako ang daming beses ko nang nabulyawan ng mas nakakatanda. Ooh. O kaya Like nasigawan, gano'n? Profession. Sa media, di ba? Tapos Paki-name drop, sino yun? Nasigawan Sa media, daw. oo. Nasigawan daw kasi siya. bata ka Sino yan? bakit pag yung iba, hindi naman nasisigawan? Parang pag bata, Uy, kami, di ba? wala kami kinalaman dyan. So, ganun. Tapos Pero nakatulong sa atin, Gab. nakatulong love sa that. public Tama yun. service din. Mamaliitin ka kasi ang bata naman ng kapitan na to. Pero, ang makokontrol mo kasi yung kung paano ka maapektuhan kung maapektuhan ka ba o hindi. Sarili mo Yeah. lang yung makokontrol mo. Yeah. So, valid naman emotion natin kung masasaktan tayo. Pero Yeah. i-filter mo lang. Yeah. It really helped your EQ and your AQ. Kasi, sanay tayo na as youth leaders, papakinggan niyo akong lahat. Kasi ako yung nandito But then, learning also na, which is my next question, when you face like criticisms, ano yung pinakamasakit na sinabi sa inyo and how did you deal with it? Huwag kayo iyak, Jules. Hindi na ka masakit. Oo. Like, may sinabi ba sa inyo na, uy, actually, ito ka na, blah, 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 blah. Sa akin, marami. Sige, Mula mauna ka. nung pagiging student council president hanggang SK chairperson to being the barangay captain, lalo kung yung hinahawakan mo executive position, siguro nandun ka talaga sa na parang you have to anticipate na everyone will condemn you. Yeah. Gumawa ka ng tama o mali, palaging may masasabi. Correct. So, pinakamasakit na Parang lahat masakit. oo, lahat Walang ginagawa. Incompetent, hindi sapat, inefficient, ineffective yan. Lahat ng klase ng criticism na tanggap naman natin. Pero ako, palagi kailangan i-take mo siya constructively. How do you do that? Salain mo, syempre. Kailangan, anticipate mo na pag pinasok mo to, May marinig ka talaga. nasa platform ka na all eyes on you. Lahat ng pagkakamali mo, sisilipin, aabangan ng lahat. Yun. Lalo may politics pa yan. Yeah. Diba? So, kailangan i-take mo constructively. Tingnan mo kung sino yung nagbibigay ng Salita, criticism. Tingnan mo yung intention niya. Yeah. Kung constructive, tanggapin mo, importante yan sa pamumuno na alam mo rin yung sinasabi ng mga tao. Yeah. Kasi mas may improve mo yung ginagawa mo. Pangalawa, tingnan mo yung intention kung naninira lang talaga. So yun, balansihin mo lang. Tapos kung paano mo siya tatanggapin, yun again, yung kontrolado mo. Yeah. Like who and what they're saying. Yun yung way mo to filter. Ikaw, Jules. Ako for sure marami rin. Pero ako, kaya alam mo ko, Trisha, ako yung tipong tao na kapag may masakit, Keps lang. tapos na parang babrush off ko na. Oh. So wala akong maisip talaga. Parang hindi siya Di mo siya nakabaon sa dinala akin. di mo Pero siya dinala. if there's one thing na masakit nung una, pero eventually parang ano nga yun? How do you turn pain into something beautiful? Sabi ng isang volunteer, si Bea Obsena, sa Nile din to. Nasa UP pa kami nun, volunteer ko siya before. NCPAG ako Yeah, public administration. oo, So yung sige. advocacy namin is really good governance. Yes. So counselor ata ako nun. Counselor ako ng UP nun. Tapos tatakbotante yung sinimulan ko before. Yes. Tapos yung una niya sa akin, Tourist first time education. namin magkita, sabi niya sa akin, alam mo ba talaga yung good governance? Ooh. First year volunteer Roast. siya. First year volunteer Yeah. siya. Tapos ako third year na rin. Yeah. Parang nakatingin lang ako sa kanya. Oh. Tapos parang sinabi ko na lang, sumagot ako in a way na parang, oo, ganito siya, ganyan-ganyan. Pero parang na-realize ko, oo nga, parang there's yet so many things to discover pa about this advocacy. Kahit Yeah. third year na ako, tas first year siya. May ganung perspective na kailangan mong i-humble down yung sarili mo. Ang ganda ng question. Kailangan mo i-humble down yung sarili mo na pwedeng akala mo, alam mo na lahat. Pero may mga gaps pa pala. So parang it Shout out gives to you Bea. a platform to, a chance to learn further. Ang hirap nun. And so, shout out kay Bea dahil nagbigay siya ng US self-doubt. Embassy na ngayon. Self-doubt kay Jules Gia. Joke. Pero ang ganda nun na parang sometimes it comes from the people you don't expect who challenges the way you think, 'di ba? Kasi paminsan ang daling i-brush off pag they don't matter.
to you, quote unquote ha. So parang it's someone that you don't know, someone na is not in your position, it's easy to brush off. But when it's someone like a confidant or like someone na talagang really close to you when it comes to the roles that you do, ang hirap i-take nun. Or kunwari, mentor mo yung nagsabi, di ba? So, guys, ito naman, personal sacrifices. What's something that you gave up for what you have now as a youth leader? Family time. Yan, oras talaga. Oo. So, para sa akin, ngayon na medyo from being a youth leader, nagmamature tayo, tumatanda, yun, cheesy man pakinggan, know your whys, ano bang importante sa'yo, kasi you can't give what you don't have. Love that. So, di ba, binibigay mo nga yung oras mo sa org mo, sa pagiging isang youth leader, pero nakakalimutan mo na i-fill yung cup mo, yung sarili mo. Love that. Yung importante sa'yo. So, unahin mo yun. Walang masama doon. Yeah. Paglingkuran mo muna ang sarili mo. Love that. Yun. Siyempre, given na iba na rin yung phase of life natin, Oo. di ba? Mas importante din, know yourself din. Oo. Jules, ikaw, Ha. tulog. I know the answer. Tulog, pwede tulog. Pero I think Hirap. 5 years Hirap. ago, 2020. Ilan taon ka nun? Ah, yeah, 2020 pandemic. 2020, oh, Grabe, pandemic, 5 5 years na. Magpa 5 years na. Oh my God. Oh my God, no? so, Magpa 5 years na. Siguro ako I'm a proud activist ever since. Walang masama sa pagiging aktivista naman talaga. It's more on as you grow up, mas malalaman mo how to be a wiser person. love that. How you craft your messages, Yan how na. you Correct. behave. Correct. Unfortunately, 5 years ago, I'm not regretting anything. And I think this is a sweet spot for me kasi sa PTV rin to. Yes. Diba? Umalis ako sa PTV because of things that I said during the pandemic, because of frustration and everything. Ano yan? Pakiroll na lang. Pero yun nga parang sacrifice siya in a way na yung 8 years na career ko sa PTV because of my activism, natigil siya. Yeah. May imagine, nag-start ako sa PTV because of my activism. Yeah, and Tapos it ended natitigil that. din siya because of activism. So it was a very unfortunate journey. But I'm here again, di ba? Yes. Guesting in your show. And there's a In our possibility show. in our show, and there's a show. possibility to come back again. Yes. Because So you heard that? because you mature na parang mas mababalanse mo yung prinsipyo mo sa practicality. Love Ganda, that. ganda. Totoo yun. Ayun. So yun yung sacrifice before, but eventually yun nga parang grabe yun. As in, Ganda. lugmok talaga ako nun kasi pandemya, mawawala kang trabaho. Yeah. 'Di ba? Tapos nun, may isip mo na full circle 'Di ba? Ang dami mong learnings na Correct. pinaalam sa'yo. It brought you back here again, di Yeah. ba? And yung maganda doon, yung lesson to all of us din na sobrang young, optimistic, idealistic. Sometimes you really have to know your audience eh. Kasi Tama. no matter what you say, tama yun. Like, you can always run on emotions. Like, pag galit ka sa issue na to, sabihin mo lahat. Pero, in the process, merong pwede maka-misunderstand sa'yo. And at the same time, that's a lost chance to make a connection, to change their mind. Right. Diba? Kasi, pag you're full on hate, you're full on, di, tama ako eh. Ganito. Di ba, as youth leaders, ganun tayo. Hindi, tama yung panindigan ko. Ito yung values ko. Dapat sundin ito. Ito yung tama. You lose that chance to change someone else's mind when you don't pivot your approach. Right. Diba? So, para as youth leaders, yun din dapat nating matutunan. Hindi tayo nasa pinnacle ng mundo. Yun! Anong masasabi nyo sa mga pinagsasabi din ng mga keyboard warriors tungkol sa mga youth leaders? Ang dami nating keyboard warriors na, syempre, puro criticisms yan. Like, dapat may gawin kayo, ganito, ganyan. Una, for clout lang ba yung pagiging youth leader? Ano masasabi nyo dun? Tingin nyo? Kasi syempre, when you have like a position, mas nasa limelight ka. How would you like disprove that? Nung time kasi natin, hindi ko alam kung sa atin or sa akin. Which one? Hindi pa super yung clout eh. Di ba? Hindi. Unlike daw na parang Yeah, may clout. yeah. Before kasi more on offline, I mean on-site talaga yung Oo, trabaho gawa mo. lang, no? Pakita ka. So kung clout, I mean part siya ng ng journey mo as a youth leader. Yeah. Pero there's more to that. 'Di ba? Oo. Parang kung ano yung nakikita mo sa online, parang bago yan na post. Oo. 'Di ba? Ang daming pinagdaanan ng mga youth leaders Yeah. para magkaroon ng ganung clout kung tatawagin man nila. And I think
think it's also because it's changing times. Kasi mas marami ng mga youth leaders na nakita mo sa Facebook, nakita mo sa Instagram, because that's their way to show na they're doing something. Yeah. Diba? Pero ikaw, like Gab, ikaw na nag-influencer ka, naging youth leader ka. Yeah, For ako, clout? hindi ako aware na issue yan Ngayon ko lang din siya narinig. Pero sabi ko nga, balansin pa rin ng mga youth leaders. Alam naman nila yung intention nila Alam nila yung totoo. Sila nakakakilala sa mga sarili nila. Yeah, Pero yeah. kung for clout, ako naman, medyo nakaka-relate ako nung student council days. Nung first year ako, ang una kong position nun, PRO Pinasok ko siya for selfish reasons. Credentials. Tama. Famous. Which is the next Sa- one. oo. Sa resume mo, parang, okay, sige, may added value as a student, as a freshie. So, okay sa akin yun. Pero eventually, nung na-expose ako sa mga seminars, sa mga team building, sa mga mentors natin, yung pagiging selfish napunta sa pagiging selfless. Kasi Yeah. eventually ngayon, nasa government na ako, Oo diba? nga, na talagang siguro, all the way. sa una, parte yan, lalo sa mga kabataan. Yeah. Hindi natin maitatanggihan. Pero sana, mas lumalim pa. Palalimin pa nila. Yeah. Hindi lang manggaling para sa sarili. Yeah. So, sa akin, medyo normal. Pero dapat yung palalimin nyo. Huwag lang puro clout. Correct. Tsaka, syempre, trabaho muna bago ka mag-post, di ba? So, yon. Okay. Anyway, guys, I don't think we have so much time kasi napahaba yung kwentuhan natin. Ano ang vision ninyo for schoolmates? Kasi di ba nag-iba yung format? Di na tayo lagi nagde-debate and Right. it became a podcast of some sort. Ikaw, Gab. Ako, nagulat nga ako, 10 years na pala tayo. Paninggulat. Ganun, no? Ako 5 years 5 years ako Okay. sa schoolmates. Ikaw ba, Tandaan mo, Jules? 5 years siya. Sa ilan ka? 3 years. 3 years. 3 lang Oo. yun? Talaga? Ako 5 years, tapos naabutan pa natin yung pandemic. Yeah. Nagbago nga yung setup. Ako, ganun, cheesy man pakinggan Pero Oo. ganun pa rin maging boses pa rin ng kabataang Pilipino. Yeah. Lalo ngayon na nakakabingi. Nakakarindi ang age of information. Yeah, that's So, right. sana ngayon na pa 10th year na tayo, bumalik tayo ulit sa mga eskwelahan. Yeah. Balik tayo sa communities. Right. Kung pwede, maging involved na rin tayo sa local government. Kung saan nandun yung mga kabataan. Representation pa rin. Na sa kabila ng misinformation, disinformation, nandyan ang schoolmates na may mga host na alam natin na may kanya-kanyang Sir, napakinggan mo yun, di ba? Babalik Oo. sila. kanya-kanyang pinaglalaban. Pero ang importante yung pinanggagalingan natin palagi ay tamang impormasyon. Right. Kahit may kanya-kanyang Oo. opinion. So sana nandun pa rin tayo papunta. Boses pa rin ng kabataang Pilipino. Yeah, love Ikaw, that. ikaw, Jules. Na-pressure ka ba? Pressure ako. I really agree dun sa sinabi lahat ni Cap Gab. Kapitan, di ba? Kapitan. Yun sa pinaka nakaka-proud na products Yeah. ng schoolmates. Naging kapitan agad. Yeah. So, I agree dun sa lahat ng sinabi niya na dun sa branding kasi natin schoolmates. So, Yeah. obviously, for people who go to school. Pero at the same time, for sure, may audiences tayo na pwedeng hindi nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa eskwelahan Yeah. dahil sa iba't ibang mga issue. So, baka it's also an opportunity for schoolmates to think how can we provide platforms for OSYs, kunwari, mga out-of-school youth, Yeah. di ba? So, para mabigyan din natin sila ng platform. Kasi in this age, for sure meron silang may take sila sa lahat ng mga Yeah. issues. So we need also to hear them out para marinig din natin pinanggagalingan nila. Tama rin I agree din doon sa sinabi ni Gab na about disinformation. Sobrang Yeah. daming ingay ngayon. Ay yung algorithm sa social media ngayon, kung ano yung nakikita mo, iba-iba doon sa nakikita ng iba. Yeah. So I think it's also time for schoolmates and for PTV as well to really try to engage in different Yeah. echo chambers, Right. different communities para ma-ensure na hindi nakakulong sa isang community yung mga kinakausap natin. We're talking about niche, di ba? So, parang isa din dun sa mga binanggit nyo on disinformation, misinformation, and algorithms. Ang ganda rin siguro if schoolmates will find a way to tap into the common algorithms. Because we might have to evolve in some way in terms of not only the platform, but in what do we talk about? How do we talk about it? Para mas malawak yung reach. Because admit it or not, there's only a few people who can listen to us and understand us right now. 'Di ba? Marami pa rin na not as interested, disinterested, kasi masyadong seryoso, or like masyado bang
too much for your take, 'di ba? So, it's better na boses tayo pero bigyan din natin sila ng boses to engage with us. So, thank you so much syempre kay Jules at saka kay Gab, no? And I'm pretty sure na sana makasama pa natin sila in the susunod na Yes? Yes? Wow. Okay, anyway. So, thank you once again. At sana, mas marami pang makinig dun sa episodes natin. Kasi yun nga, bago yung studio, bago yung muka. Ayan. Kaya naman ngayon, ayan. Sasabihin na natin yung ating favorite spills. Okay. With that, sabihin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, May pakialam ka! Isigaw ang